kay Ginang Menchie Fontanilla, isang working mother. Bahagi na ng kanyang pag-araw-araw na pamumuhay ang paggamit ng mga plastic container at plastic bag. Malaking tulong anya ang mga ito dahil mas napapadali ang pag-iimbak, pagbaon at paghahanda ng pagkain para sa kanyang pamilya. Matagal na, simula't bata pa ako at nakikita ko na rin sa mga magulang ko. Very convenient sa araw-araw na ginagawa natin. Pwede siyang paglagyan ng mga basura, at the same time, sa mga microwavable oven naman para sa mga pagkain. Ayon kay Menchie, hinahayaan muna niyang lumamig ng bahagya ang bagong lutong pagkain bago ilagay sa plastic container. Kapag naman may mga gasgas o luma na ang mga ito, agad niya itong itinatapon ng maayos. Ginagamit din niya ang mga microwavable plastic container sa pag-iinit ng pagkain habang ang mga walang lamang plastic bottle ay muling pinaglalagyan ng tubig at iniimbak sa refrigerator. Ngunit sa kabila ng kaginhawahang dulot nito, babala ng mga eksperto na ang hindi wastong paggamit at labis na pag-asa sa mga produktong plastic ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib sa kalusugan at kapaligiran. Nakita na ito sa baga, nakita na ito sa ating puso, nakita na even sa semen ng lalaki at sa utak ng mga may demensya. Ayon sa mga mananaliksik, ang mga maliliit na peraso ng plastic o microplastic ay natatagpuan na sa hangin, mga ilog, karagatan, isda, shells at maging sa mga pagkain na tubig na kinukonsumo ng tao. Patuloy ring pinag-aaralan sa iba't ibang bansa ang mga posibleng epekto nito sa kalusugan. Sa United States, malaking pondo na ang inilaan para sa mga pananaliksik upang mas maunawaan ang mga pangmatagalang epekto ng microplastic sa katawan ng tao. Ipinaliliwanag din ng mga researcher na ang mga karaniwang gamit tulad ng plastic bag, food container, lunchbox, mga tubo at kahit mga damit na gawa sa polyester ay maaaring maglabas ng microplastic. Habang ang PVC ay kabilang sa mga uri ng plastic na itinuturing na mas mataas ang panganib sa kalusugan. Sa isang pag-aaral sa Palawan, natuklasan din na marami sa mga plastic na napupunta sa mga dalampasigan ay galing pa sa mga karatig bansa na dinadala ng mga alon at agos ng dagat. Ang daming microplastic kahit na walang bahay. So bakit napadpad doon? Itong plastic, minsan walang boundary Kasi di ba dinadala siya ng alon? Hangin, alon. Ang hangin, alon. Itong mga plastic na ito, posibleng galing ng ibang bansa. Posibleng galing, yung sa Palawan, posibleng galing ng Mindanao. Posibleng galing ng Manila kasi dala siya ng alon So pag ang alon, hinampas yung dalampasigan, doon na lulubog yung microplastic. At ang Pilipinas po ang #1 sa mga mismanaged plastic sa marine environment. Dahil dito ay giniit ng mga eksperto na hindi sapat ang paglilinis lamang ng mga dalampasigan. Kailangan din ng mas mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Gayon din ang mas epektibong implementasyon ng Extended Producer Responsibility o EPR kung saan mananagot ang mga manufacturer sa mga plastic na kanilang nililikha. Isinusulong din ang circular economy upang mabawasan ang basurang napupunta sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagre-recycle, muling paggamit at responsableng produksyon ng mga materyales. Ayon sa mga mananaliksik, malaki rin ang maitutulong ng bawat individual sa pamamagitan ng paggamit ng reusable containers, pag-iwas sa single-use plastics at responsableng pagtatapon ng basura. Malaki po ang role ng education para sa akin. Sa mga bata pa lang, I think sa isang generation, makaya Siyempre hindi lang yon, isa yon yung natin yung ating ugali na talagang hindi basta-basta nagtatapon ng basura. Kasi kung hindi ka basta-basta magtatapon ng basura, wala nang lilinisin yung mga janitor, walang mapupuntang microplastic sa dagat. Ay doon naman napupunta yun Patuloy rin ang mga pag-uusap sa ilalim ng United Nations upang makabuo ng isang pandaigdigang kasunduan laban sa plastic pollution. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakaroon ng pangwakas na kasunduan dahil sa mas magkakaibang interes ng mga bansa at malalaking industriya. Pero ayon sa mga eksperto, hindi na dapat maghintay ang mundo sa lubusang maranasan ang mas malalaking epekto ng microplastic bago kumilos. Nakita rin sa ibang pag-aaral sa ibang bansa na ang plastic ay kinakapitan ng kolesterol.
So, ibig sabihin po, ang plastic is nagiging, paraan upang ang kolesterol ay kumapit, para ang kolesterol ay lumaki, at pwede magbara sa ating mga ugat. At ito rin po ay nakita na sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang microplastic po ay isang emerging pollutant na bahagi ng ating buhay ngayon at posibleng magdulot ng malaking epekto sa ating kapaligiran at sa ating kalusugan. At ito po ay maa-address natin o ating maiiwasan kung bawasan po natin yung paggamit ng plastic. Sa kabila ng kaginhawang idinudulot ng plastic sa pang-araw-araw na pamumuhay, ipinaalala ng mga eksperto na may kaalinsabay itong pananagutan. Dahil ang bawat plastic na hindi nagagamit ng wasto o hindi na itatapon ng tama ay maaaring maging microplastic na babalik din sa atin, sa hangin na ating nalalanghap, sa tubig na ating iniinom at sa pagkain na ating kinakain. Kaya nananawagan sila ng sama-samang pagkilos mula sa pamahalaan, mga negosyo, mga paaralan at bawat Pilipino upang maprotektahan ang kalusugan ng tao at ang kinabukasan ng ating kapaligiran. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.